Hello world! Ako nga pala si Doji. Welcome back sa aking YouTube channel. At sa video ito guys, pag-aaralan natin yung tatlong category ng operators using Java programming language. On my previous videos guys, napag-aralan na natin yung iba't ibang data types and paano sila ginagamit, also i-code. Kasama na dyan yung variables. So ngayon naman, kailangan nating pag-aralan tong iba't ibang category ng operators. One of the reason kung bakit natin kailangan pag-aralan to guys is kailangan muna natin siyang maintindihan para magkaroon tayo ng clear concept kung paano naman ginagamit yung mga control flow or tinatawag na control structure like yung mga if-else, nested if, ladder if. Kasama na yung mga iterations guys, yung mga for loop and while loop. Kasi pag hindi natin to naintindihan mabuti guys, hindi natin makaklarify kung paano tumatakbo yung mga syntax dun sa mga control flow. So para wala nang maraming sat-sat, simulan na natin. So basically guys, there are three categories na operators na pag-aaralan natin. So unahin ko muna doon sa tinatawag na arithmetic operators. Without further ado, punta na tayo dito sa compiler. So ang gamit ko ngayon is online GDB. Okay? Isa tong online compiler guys. So punta na lang tayo dito sa baba. Dito ay maglagay ng notes. So ang pag-aaralan natin is arithmetic operators. So itong mga arithmetic operators guys, I'm pretty sure na grade 1 or 2 pa lang na pag-aaralan na natin to. So ito yung plus, subtract, multiply, and divide. Okay? And sa programming guys, maraming madadagdag dyan. Sabihin na natin, ito yung pinaka-basic na arithmetic operators na pwede madagdag dyan. Okay guys, yung modulus at saka yung exponent. Pero guys, itong exponent, iba't ibang paraan yung ginagawa para i-code to. Okay? Depende sa kung anong programming language yung gamit. Ibablog ko na lang to sa ibang tutorials natin. Ang isama na lang muna natin dito is itong modulus. So basically, hindi ko na kailangan ipaliwanag pa kung paano gumagana tong apat. Kasi alam nyo naman yung plus, subtraction, multiply, and divide, diba? Pero itong modulus, papakita ko, papaliwanag ko sa inyo mamaya paano yan. So ngayon, i-demo natin kung paano sila kinocode. So paano ba yun kinocode at saan yan ginagamit sa programming, okay? So ganito guys, balik tayo dun sa ating main function. Kagaya nga ng sinasabi ko guys, dun tayo lagi sa loob ng main function natin gagawa ng mga code. And as I mentioned dun sa mga previous videos natin, bago tayo magsimula, kailangan muna nating i-declare yung ating mga data or yung ating mga variable. At dahil arithmetic operators, pag-aaralan natin ngayon. So ang involved dito guys na data types is mga number, di ba? So ano ang data types pag number ang ginagamit natin? Syempre, integer, di ba? Then after that, lagay natin yung variable. Sabihin natin yung unang variable ko is num1. So napaka-classic niyan guys. Equals, ano yung value ni num1? Lagay natin, sabihin natin 10, semicolon. Sunod naman, ilalagay natin. Syempre, kailangan pa natin ng isa pang data. Hindi naman pwedeng 10 plus tapos wala na. Syempre, kailangan dalawang number yan or dalawang data. 10 plus or 10 minus, ganun. 10 times, ganun. Okay? So, sabihin natin, meron pa tayo isa pang variable. Num2 naman yung pangalan niya. Equals, bigyan natin siya ng 20 na value. Okay, usually, ganito yung maiisip mo guys. Pero para hindi ka na mahirapan, hindi naman kailangan talaga na laging 2 lines sila eh. Pwede mo namang ilagay itong num2 dito. Paano yun guys? Ganito. Tanggalin natin yan, okay? Ang ilalagay natin is comma. Pwede mo na dyang ilagay yung num2 na variable mo. Equals 20. Saka ka maglalagay ng semicolon sa pinakadulo. Okay? Bakit pwede na dyan yung num2? Kasi pareho naman silang integer. Okay? So kaysa mag ilang lines ka pa, lagay mo na lang dyan. Lagyan mo na lang ng comma para ma-separate. And then, meron pa tayong isa pang variable. So ito siguro ihiwalay ko na lang para magkaroon kayo ng clarification. Integer din siya kasi puro number yung pag-aaralan natin dito. So, ang papangalan ko sa kanya is add. Bakit add? Yan kasi yung unang pag-aaralan natin ito. Okay? So, ang kanyang value ganito, guys. Ang magiging value ni addition, yun ni add. Kapag si num1 ay na plus kay num2, yun ang magiging value niya. End of the statement. Okay, guys. So, paano yan? Patunayan nga natin. Sinong ipiprint natin dito? Sa tingin niyo anong variable yung ipiprint natin? Si num1 ba? Syempre, guys, hindi. Kasi pag si num1 yung pinrint natin, run natin, ang lalabas is 10. Bakit 10? Kasi yun yung value niya eh, 10. Pag si num2 ang lalabas naman, guys, is 20. So, bakit 20? Kasi yun yung nakalagay sa kanya. Pero pag ang pinrint natin ay si add, okay guys, ang lalabas dyan is yung num1 plus num2. So, ang sagot is 30. Okay? So, tignan nga natin, i-run natin. 30. Ay, nakita ninyo. So, kung papalitan ko to, sasabihin ko 10 plus 5. So, pag nira natin yan, magiging 15 na. Okay guys, bakit? Gumagamit kasi tayo ng arithmetic operators ito, which is ang value niya kapag si num1 plus num2. Okay guys, kaya ang result will be 15.
15. So that's basically how an arithmetic operator works. So sabihin naman natin, kunyari, ang susubukan nating arithmetic operators is C subtraction. So integer pa rin, gagawa pa rin tayo ng isa pang variable kasi doon natin ilalagay yung subtraction na arithmetics natin. So lagay na lang natin dito sub para di na tayo mahirapan. Equals. So anong value niya guys? Then the same thing goes. Ang magiging value ni sub kapag si num1 ay na minus or na subtract ay num2. Okay guys, and then semicolon. Sige nga, i-print natin. So, palitan natin to ng sub, and then yan naman ngayon yung i-print natin. Run. There you go. 10 minus 5 is equals to 5, diba? So, paano naman pag multiplication? The same thing goes. Gagawa ulit tayo ng variable kung saan doon natin ilalagay yung ating multiplication na operator, okay? So, lagay natin, integer pa rin yan kasi number pa rin. So, mul na lang ilagay natin. Tapos, sabihin natin, ang value ng variable na mul is kapag si num1 is na multiply kay num2. Okay? And then, semicolon. Hindi nyo na kailangan burahin yan, guys. Iwan nyo na lang yan dyan, okay? Kasi, depende na yan kung anong gustong arithmetic operators ang gamitin ng mga user natin, okay? So ngayon, i-print natin yung mul, which means multiply, okay? Pag nirun natin to, 10 times 5 is 50. So dapat 50 lalabas dito. There you go. Okay? Sa division, ganun pa din. Same thing goes. So, int, tapos, lagyan mo na lang dev. So, pag nilagay natin dyan num1 divided by num2, yun yung value ng dev, which division. So, 10 divided by 5 is equals to 2. Sige nga, i-run natin. Balitan natin. I-print natin yung variable na dev para makuha natin. Ayan, guys. Okay? So, basically, ito yung mga arithmetic operators. Pero, sabi ko nga kanina, guys, madadagdagan ng isa yan. Yung tinatawag natin na modulus. So, kailangan ko ipaliwanag ngayon. Ano ba yung modulus? Ganito yan, guys. So, gawan muna natin siya ng variable. So, integer pa rin, number pa rin yan. So, lagay na lang natin yung pangalan niya mismo. Modulus. Okay? Equals. Ngayon, guys, unlike dun sa apat, ang ginagamit na sign to represent modulus, si num1, yung sign na ginagamit niya is percentage. Saka natin lalagay yung num2. Semicolon. So, what does it mean and how does it work? Ganito yan, guys. Kung makikita ninyo, guys, yung division, palitan natin, ha? Ang ilagay natin, 10 divided by 3. So, ang sagot dito, guys, pag nirun ko to dahil division yung ating variable na ipiprint. Ang sagot dito is 3. Diba? 10 divided by 3 is 3. So, run natin. Ayan, guys. Nakita niyo 3. Pero pag sinagutan natin sa papel, guys, meron tayong tinatawag na remainder. Okay? Merong putal or merong tira yung 1. Diba? Kasi 10 divided by 3 is 3. So, pag sinam mo yon, guys, pag inad mo lahat yon 9. So, ibig sabihin, may remainder 1 tayo sa 10 divided by 3, guys. Ang ginagawa ni modulus, guys, gumagamit rin siya ng operation na division. Pero hindi yung sagot ang piniprint niya. Ang piniprint niya yung remainder. Okay? Kung ilan yung remainder. O sige, subukan nga natin. Ang ilagay natin sa print is yung modulus. So dapat, dahil 10 divided by 3 is 9 remainder 1, dapat ang ipiprint niya dito is yung remainder 1. I-run natin. And there you go, guys. Nakita ninyo, 1 yung lumabas. Okay? Ngayon, dagdagan natin ng isa. 11 divided by 3, still, ang sagot pa rin dyan is 3 remainder 2. Okay? So pag nirun natin to, remainder 2 na yung lalabas. Okay? E paano pag ginawa nating 12? So, 12 divided by 3 is equals to 4. Wala nang remainder. Ito, 0 na. Okay? Wala nang lalabas dyan, guys. 0. Bakit? Wala nang remainder. Kasi exact number na yun. Diba? Wala nang remainder. Okay? So, yan yung ginagawa ng modulus. Although, gumagamit din siya ng division na operation, pero ang kinukuha niya doon is not how many times you can divide this certain number. So, ang kinukuha niya doon is what is the remainder. Okay? So, eto yung arithmetic operator, guys. Okay? Next na pag-aaralan natin, yung tinatawag na comparison operators. Okay?